Matapos nang mag-breakthrough sa Grandmaster o Maestro level ang ating bida, ay muli na niyang nagagamit ang abilidad ng kanyang gourd, at ito nga ay ang mapalingon ang sinumang tawagin o banggitin niyang pangalan. At habang naglalaban nga sila ay nagkaroon ng isang malakas na kidlat at kulog mula sa kalangitan, kung saan ay kitang-kita nga ito sa mga kalapit na lugar kaya biglang nagpanik ang mga tao sa Hako Date. At dito nga din ay napapatanong sila kung makakaapekto o maapektuhan din daw kaya sila ng malakas na kidlat, habang ang iba naman ay napapatanong kung may pag-asa pa kaya silang mabuhay matapos bumagsak ng mga kidlat. Maging si Mingyo nga ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, kaya naman agad siyang nagpadala ng mensahe sa headquarters ng Dragnet and Snares, upang ipagbigay alam ang kasalukuyang nangyayari dito sa Hako Date, Japan. Maging si Wen Zaipi nga daw ay hindi inaasahan ang kakaibang kaparusahan ng langit na ito, at dahil nga sa nagtatago siya sa itaas ng mga ulap ay naisip ni Wen Zaipi, na maaaring siya ang unang tamaan ng mga kidlat. Pero sa totoo nga lang daw ay hindi naman siya natatakot na tamaan ng kidlat, pero pag napag-alaman nga daw ng ating bida na palihim siyang nanunood sa kanila, ay maaaring pagbintangin siya bilang mastermind sa lahat ng nangyayari, kung saan ay sa kanya matutuon ang galit ni Shu. Kaya naisip nga nito na hindi na siya pwedeng magpatuloy pa sa panunood, at agad na niyang ginamit ang spacewalking niyang abilidad, habang iniisip na ngayon ay alam na niya ang magiging resulta ng laban, kaya mas mainam umano kung maghanap na lang siya ng lugar kung saan niya pwedeng hintayin ang ating bida. Matapos nang makaalis ni Wen Zaipi, ay sakto namang naglunsad ng pag-atake ang ating bida sa kanyang kalaban. Na walang magawa kundi dumipensa lamang habang napapamura sa ating bida na masyado umanong madaming spiritual tools, bukod nga dun ay lalo din umanong dami ang ulap at lumalakas ang mga kidlat sa kaparusahan ng langit ng ating bida. At dito nga ay naisip niya, na masyado umano siyang umasa kanina na madali niyang matatalo si Shu, kaya no choice na nga ito kundi gumawa ng pansamantalang barrier at gamitin ang spacewalking na abilidad niya para tumakas. Pero biglang ang tinawag ng ating bida ang kanyang pangalan, kaya naman todo bailang ang leeg nito sa direksyon ni Shu, na tinatanong kung bakit ngayon ay nais na niyang tumakbo, sabay hamon na magpatuloy pa sila sa kanilang laban. Muli nga ay tinawag pa ni Shu ang kanyang pangalan, habang tinatanong kung naduduwag na ba siya ngayon, kaya naman napapamura na lang si Zhu Shengyu sa ating bida, habang tinatanong kung anong spiritual tools na naman daw ba ang ginagamit niya. Pero hindi naman sumagot si Shu, at ginamit nga niyang muli ang dalawang flying sword niya upang umatake, sabay labas sa mga pilyo niyang sword spirit, kaya muli ay napapatanong ang kanyang kalaban sa kung ano na naman ang mga ito. Pero bigla nga siyang binigyan ng isang sampal at sipa sa itlog ng mga sword spirit ng ating bida, kaya naman ang inig na lang ang buong katawan nito sa sakit, hanggang sa bigla nga siyang masukan ng dugo dahilan upang maging si Shu ay magulat sa kanyang nakita. Sinaksak nga ni Nieting ang lalaki na napapatanong na lang sa kung paano ito nangyari, pero hinawi at tuluyan lang naman siyang pinatay ni Nieting, na sinasabing hindi na niya kailangan pang alamin kung paano siyang napunta sa kanyang likuran. Habang ang ating bida naman ay masyado ang iniis, dahil nawalan umano siya ng pagkakataon na maka-earn ng 1,000 negative points sa pagkamatay ng kanyang kalaban, sabay tanong sa kanyang sarili, kung bakit tila napakadali lang mapatay ni Nieting ang mga ka-level niya. Ilang sandali pa ay nagtungo naman si Shu sa kanila habang tinatanong kung kailan pa sila dumating, pero sinabi lang naman ni Zujin na kaka-rating lang umano nila. Sinabi nga din niya na nagpadala ng mensahe si Yu Mingyo, kung saan ay sinabi ni Yu Mingyo na nasa panganib ang ating bida, sinabi pa nga nito na nasa meeting sila nung matanggap nila ang mensahe pero nagmadali silang puntahan ang ating bida. Na napapatanong lang kung talaga bang nasa meeting sila. Sabay tanong pa nga kung bakit may hawak na dahon ng sibuyas si Zujin kung talagang nasa meeting sila. Pero hindi naman na siya nakasagot at naisip na lang na hindi niya nabitawan ang hawak niya, dahil sa pagmamadali na magtungo ng Japan. Agad na din niyang binago ang usapan, kung saan ay sinabi nito na kung alam lang daw sana niyag maestro level ang kalaban, edi sana dinala na niya si Xiaoyu dito upang hindi masayang espiritu ng kalaban. Pero sinabi naman ni Shu na hindi umano masasayang ang espiritu ng kalaban, sabay gamit sa kanyang gourd at agad na inumpisahan ang paghigop sa espiritu ng napatay nilang maestro. Dito nga ay sinabi ni Shu na magmula ng magbago umano ang kulay at anyo nito, ay may kakayahan na itong makakolekta ng espiritu ng mga namatay, kaya naman masyado ang paghanga ni Zujin sa kanyang spiritual tools. Bigla namang sinabi ni Nieting na matapos umano silang makarating ng Japan,
ay naramdaman niya na mayroong nagtatago sa kalangitan sa likod ng mga ulap, pero bigla nga din daw itong naglaho o umalis. Sinabi naman ni Shu na hindi umano niya napansin ang presensya nun, at malamang nga daw na masyado siyang nakatutok sa kanyang kalaban kanina. Sabay tanong kung yun kaya ang mastermind sa lahat ng ito, pero sinabi lang naman ni Nieting na dapat na lang silang mas mag-ingat pa. Ilang sandali pa, ay nag-umpisa na ngang bumagsak ang malalakas na kidlat mula sa kalangitan. Kaya naman naisip ng ating bida na ito na ang kanyang pagkakataon, upang ma-charge umano ang lahat ng kanyang mga sword embryos, sabay sabi na hindi na siya pwedeng magsayang ng oras pa at kailangan na niyang humanap ng ligtas na lugar. Kaya naman biglang tinanong ni Nieting kung bakit tila masaya pa ang ating bida, bukod doon ay tila excited nga daw siyang tamaan ng kidlat, dahilan naman para biglang matahimik ito. At maisip na hindi pwedeng mangibabaw ang excitement o tuwa niya ngayon, dahil pag nalaman daw ni Nieting na natutuwa siya pag tinatamaan ng kidlat, ay baka isipin ni Nieting na nababaliw na siya. Pero bigla namang sinabi ni Zujin na hindi na kailangang lumayo pa ng ating bida, hindi na nga din daw kailangang magtungo ni Shu sa karagatan, sabay hawi sa ulap at inutusan niyang maglaho ang kaparusahan ng langit ng ating bida. Na masyado ang gulat matapos makitang naglaho ang makapal na ulap at mga kidlat, agad na nga lang din siyang naiyak habang tinatanong si Zujin kung sino ang nagsabi na ayaw niyang tamaan ng kidlat. Kaya naman napapatanong na lang din si Zujin kung magkaparehas daw ba sila ng hilig ni Mingyu, na pinagkaila naman ng ating bida at sinabi na hindi siya katulad ni Mingyu. Pero matapos magbigay ng negative points ni Zujin, ay biglang sinabi ni Nieting na tumigil na sila sa pagtatalo, sabay turo sa kalangitan at sinabi nga niya na tignan nila yon. Muli ngang nagtipon ang makapal na ulap at kidlat sa kalangitan, kaya napapatanong sila ni Nieting kung pinabalik ba ni Zujin ang kaparusahan ng langit, pero sinabi naman ni Zujin na hindi at wala siyang alam sa nangyayari ito. Agad na din siyang tumingin sa ating bida at sinabi na isa lang ang ibig sabihin nito, na ang kaparusahan ng langit o tribulation umano para sa ating bida ay hindi niya kayang mapaglaho, sabay tanong kung dahil daw kaya ito sa kakaibang lakas ng ating bida. Pero bigla namang sinabi ni Nieting na malamang umano sa iniisip ng kalangitan na masyadong pilyo o loko-loko ang ating bida, kaya hindi sila papayag na hindi siya maparusahan at tamaan ng kidlat, dahilan naman upang mainis ang ating bida at isiga na lang niya sa galit ang pangalan ni Nieting. Ilang sandali pa ay nagpaalam na din si Shu upang magtungo sa karagatan, at bago nga siya umalis ay napansin niya si Yayoka na nakatingin sa kanya, kung saan ay naisip din ng ating bida na mukha umanong masyado ang pag-aalala ni Yayoka, kaya naman sinabi nito na babalik siya kaagad at kailangan lang siyang hintayin ni Yayoka. Mabilis nang lumipat si Shu patungo sa karagatan, kung saan ay nadaanan pa niya ang isang barko at matapos nga nilang makita ang nakasunod na makapal na ulap at kidlat sa ating bida. Ay napapatanong ang mga ito sa kung ano umano ang nangyayari, at kung mayroon daw kayang cultivator na nag-breakthrough, habang ang iba naman ay nakatuon ang pansin sa makapal na ulap na humahabol sa ating bida. Ilang sandali pa nga ay nakahanap na din ng magandang pwesto ang ating bida, kaya naman agad siyang tumigil sa paglipad habang iniisip na, mas mainam kung dito na niya tanggapin ang kaparusahan ng langit, dahil sigurado naman daw na hindi na maaapektuhan ang mga tao at malayo na din siya sa kalupaan. Matapos nga siyang tumigil ay biglang umikot ang mga ulap, kasunod ng pagbagsak ng unang kidlat mula sa kaparusahan ng langit, na lakas loob namang haharapin ng ating bida. Ginamit nga niya ang yin restoring upang tanggapin ang mga kidlat, at dito ay napansin niya na habang tumatagal ay humihina na ang kidlat, hanggang sa ginawa nga niya itong tila isang lambat upang tipunin at seluhin ang lahat ng mga kidlat. Sunod ay tinipon nito ang superpower sa kanyang mga kamay, at binaling sa ibang direksyon ang kidlat upang hindi siya makatanggap ng pinsala. Matapos nito ay agad din naman niyang pinabalik ang yin restoring, dahil ayon sa ating bida ay hindi na umano kakayanin nito ang pangalawang pagbagsak ng mga kidlat. Pero hindi nga nagtagal ay nagkaroon ng senyales para sa pagbagsak ng pangalawang kidlat, kaya naman napapatanong ang ating bida kung bakit daw kaya masyado yata itong mabilis. Agad na nga lang din niyang nilabas ang swallow ang thief niyang flying sword, at sa pagbabanga ng tila bowl ang kidlat ay agad na naglunsad ng pag-atake ang ating bida gamit ang kanyang espada, na naging dahilan ng muling pagbabago ng direksyon nito, hanggang sa tuluyang tumama sa karagatan ang tila bowl ang kidlat. Ilang sandali pa nga ay napansin ni Shu na naghihiwa-hiwalay umano ang mga ulap at kidlat, kaya iniisip ng ating bida na kaparusahan umano ito ng langit,
sa loob ng isang malakas na kaparusahan ng langit, o ang ibig sabihin ay hindi lang ito iisa o hindi katulad ng pangkaraniwang kaparusahan ng langit. Naisip nga din ni Shu na maaari umano siyang makulong sa mga kidlat na ito kung hindi siya mag-iingat, pero hindi pa nga daw niya na-charge ang lahat ng mga sword embryos niya, bukod doon ay hindi niya pwedeng gamitin ng basta-basta ang mga yon. Kaya naman no choice daw siya kundi umasa na lang sa dalawang flying sword niya, sabay tawag o utos nga sa mga ito na lumabas, agad na din siyang lumipad upang salubungin ang mga kidlat. Kung saan habang lumilipad ito ay ginagamit niya ang dalawang flying sword upang harangan at waksiin ang mga kidlat, at habang hawak nga niya ang swallowing thief ay bigla itong nagulat, matapos mapansin ang tila isang dragon na kidlat na mabilis patungo sa kanya. Kasabay nga nito ay ang pagbagsak ng isang malakas na kidlat, kung saan ay gumuhit pa ito mula sa kalangitan, pero walang pakundangan naman itong sinalo ng ating bida, sabay sabi na sakto lang umano ang bagsak ng kidlat na ito, at dahil nga daw sa kidlat na ito ay ma-upgrade na ulit ang kanyang mga sword embryos. Pero dahil sa patuloy nga ang pagpasok ng kidlat sa kanyang Snow Mountain, ay nagulat ang ating bida na sinasabing dapat umano ay tapos na ang pagbagsak ng kidlat. Agad nga niyang nilabas ang gourd at ang maliit na espada sa loob nito, sabay utos dito na salubungin ang kidlat na patungo sa kanya, at matapos ng salubungin ni Shu ang tila isang dragon na kidlat na ito, ay unti-unti itong naglaho at tila nagbigay daan na sa ating bida. Kaya naman hindi makapaniwala si Zujin sa kanilang nasaksihan, habang si Nieting naman ay tinatanong lang kung naaalala pa daw ba ni Zujin ang mga sinabi niya noon, habang si Zujin naman ay sinabi na nagkamali siya, nung sabihin niyang mood lang ng tao ang kayang baguhin ng ating bida. Habang si Shu naman ay agad na tinignan ng kanyang nebula, at nagbago nga ito ng itsura kaya napapatanong siya kung ito na daw ba ang bagong mundo o galaxy niya. Matapos nang malagpasan ni Shu ang kaparusahan ng langit, ay agad naman silang nagtungo kay Yayoka, at dito nga ay agad siyang binati ni Yayoka sa kanyang pag-breakthrough, alam kong magtatagumpay ka talaga wika pa nga niya. Alam ko din naman wika naman ni Shu, sabay tanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalabas sa loob ng barrier. Wala nang makakapanakit sa'yo ngayon wika pa nga ni Shu. Pero nagulat na nga lang ang ating bida, nang sabihin ni Yayoka na hindi niya alam kung paano siya makakalabas, dahil matapos nga daw makaramdam ng panganib ang spiritual tools na binigay ni Wen Zaipi, ay kusa na itong gumawa ng barrier at hindi na niya makontrol. Dahilan naman upang biglang mainis ang ating bida, at iniisip nga ni Shu na malamang umano sa sinadya ni Zaipi na hindi sabihin kung paano matatanggal ang barrier. Kaya kahit daw alam ni Shu na may utang na loob siya kay Zaipi ngayon, ay hindi naman niya ito makuhang pasalamatan. Hanggang sa maalala nga niyang tignan ang kanyang cellphone, at dito ay nakita niya ang sunod-sunod na mga messages ni Wen Zaipi, kung saan sa huli ay tinatanong pa ni Wen Zaipi kung masakit ba sa ulo ang barrier na nakabalot kay Yayoka. At dahil nga sa mga mensahe na yun ay naisip ng ating bida na alam ni Wen Zaipi ang nangyayari, kaya napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili kung nagmamasid o pinapanood pa daw kaya sila ni Zaipi. Sinubukan nga ding tawagan ni Shu si Zaipi pero nakapatay naman na ang kanyang cellphone, kaya sinubukan na lang niya itong pakiramdaman, pero hindi na din naman niya maramdaman ang presensya ni Zaipi, na malamang umano sa kilala na kung sino ang mastermind sa lahat ng nangyayari dito sa Earth. Habang si Zaipi naman ay humihingi na lang ng tawad, dahil hindi daw siya pwedeng magbigay ng kasagutan sa mga katanungan ng ating bida, sinabi nga din ito na mas mainam umano kung si Shu na lang ang makatuklas sa lahat, matapos siyang bumalik ng Looniverse. Kasabay nito ay ang tuluyan niyang pag-alis at pansamantalang pagpapaalam umano sa kanyang hari. Sunod ay tinatanong naman ni Zujin kung si Wen Zaipi daw ba ang nagbigay ng Jade Pendant na spiritual tools, sabay tanong sa kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon upang makalabas si Yayoka. Pero binaling lang naman ni Shu ang tingin niya kay Zujin, na napapatanong sa kung bakit umano tila kakaiba yata ang tingin sa kanya ng ating bida. Agad na ding lumapit si Shu sa kanya kung saan matapos niya itong hawakan sa balikat, ay sinabi ni Shu na si Zujin umano ang pinakamatalinong tao na kilala ng ating bida, sabay sabi na siguradong makakaisip siya ng paraan para matanggal ang barrier, pero nanatili namang tahimik si Zujin. Ilang sandali pa ay sinabi nga ni Zujin na maging siya umano ay hindi niya alam kung ano ang dapat nilang gawin, sabay tanong kung pwede ba muna siyang kumain para makapag-isip. Matapos nga nito ay sinabi ni Zujin na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa din nila ang mga spiritual tools, kaya imposible umano na matuklasan nila agad ang principle sa barrier na nakapalibot kay Yayoka.
Pero bigla ngang nag-crack ang barrier na nakapalibot kay Yayoka, matapos na atakihin ito ni Nieting gamit ang kanyang espada. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nieting na mas mainam kung sirain na lang nila ito, kaysa naman daw pahirapan pa nila ang kanilang mga utak. At tuluyan nga itong nawasak matapos ng pangalawang pag-atake ni Nieting sa barrier. Kaya naman naisip ng ating bida na tila kadayaan na umano ang lakas ni Nieting. Dahil ang Grandmaster o Maestro nga daw mula sa Luniverse, ay hindi man lang magalusan ang barrier. Agad namang tumakbo at yamakap si Yayoka sa ating bida, habang pinapasalamatan niya sa si Shu dahil binalikan siya nito, at muli pa nga siyang nagpasalamat sa pagkakaligtas umano nila sa kanya. Ilang sandali pa ay humarap si Yayoka bilang leader ng Kamishu kay Nieting at Zujin, sabay tanong kung pwede ba silang magkaroon ng sekretong pag-uusap o meeting, na agad namang sinang-ayunan nila Nieting. Kaya napapatanong na lang ang ating bida kung bakit umano biglang naging seryoso ang usapan nila. Napapatanong nga din siya sa kung bakit umano hindi siya kasali sa pag-uusap. Mas matagal ko nang kakilala si Yayoka kaysa kay Zujin at Nieting, di ba wika pa nga ng ating bida. Makalipas nga ang kalahating oras ay nasa headquarters na sila ng Kamishu, kung saan ay pinalabas nila ang mga tao na hindi naman kasama sa meeting, at maging ang mga kamera nga ay pinapatay din upang hindi kumalat ang magiging pag-uusap nila. At sa labas nga nito ay napapatanong si Shu kay Mingyo, sa kung ano daw kaya ang pinag-uusapan nila ngayon, sabay tanong na din kung bakit siya nakasalukuyang 9th Dragnet ay hindi pwedeng makinig o lumahok sa meeting. Pero sinabi lang naman ni Mingyo na maging siya ay hindi niya alam, ikaw nga na Dragnet hindi mo alam kung bakit hindi ka kasali sa meeting, ako pa kaya wika pa nga ni Mingyo. Ilang sandali pa ay tinatanong ni Shu kung wala na ba talagang nakitang slave lord si Mingyo, at agad na nitong niyakap ang ating bida habang sinasabi na wala na umano, sabay sabi na ang ating bida na lang ang pag-asa niyang makapaglagay ng slave mark sa kanya. Pero bigla ngang dumating si Zujin at Nieting, kaya naman napapatanong si Shu sa kung bakit umano masyado yatang mabilis ang naging meeting nila, sabay tanong na din kung ano ang napag-usapan nila sa meeting. Pero matapos ngang makita ni Mingyo ang reaksyon sa mga mukha nila ni Nieting, ay mabilis itong tumakbo habang iniisip na kakaiba umano ang aura na nararamdaman niya sa dalawa, kaya mas mainam kung umalis na lang siya nang hindi na madamay pa. Agad nga ding ginamit ni Nieting ang spacewalking niyang abilidad, sunod ay si Zujin naman pero bigla ngang hinawakan ng ating bida ang kanyang damit. Sabay tanong kung ano ang pinag-usapan nila kasama ni Yayoka. Pero tinanong lang naman ni Zujin kung hindi ba mukhang kalabisan na daw ang paghila ni Shu sa kanyang damit, sabay tanong na din kung bakit hindi damit ni Nieting ang hinila niya. Pero muli ay tinanong lang naman ni Shu kung ano ba talaga ang pinag-usapan nila, pero sinabi lang naman ni Zujin na wala naman silang gaanong pinag-usapan, sunod ay sinabi nito ang buong pangyayari. Kung saan ay nakiusap nga daw si Yayoka na maging miyembro ng Dragnets, kaya naman masyado ang gulat ng dalawa. Dahilan na din upang maisip ni Nieting na madami daw talagang naaakit ang ating bida, dahil yung isa nga daw ay nasa Changbai Mountain pa, at ang tinutukoy nga niya ay si Carol. Tinanong naman ni Zujin kung plano bang sumama ni Yayoka sa kanila pabalik ng China, pero hindi naman daw sa ganun wika ni Yayoka, sabay sabi na nais lang niyang maging maayos at madali ang lahat, pag nagtungo siya ng China sa hinaharap. Pero naisip naman ni Zujin na ang pagsali ni Yayoka sa Dragnets ay hindi para sa relasyon ng kanilang mga bansa, kundi para magkaroon lang ng mas malaking posibilidad o pag-asa, ang relasyon o pag-ibig niya para sa ating bida. Ilang sandali pa ay sinabi ni Yayoka na kung maaari ay makasali siya sa Dragnet and Snares, at wala nga daw problema kahit maging pangkaraniwang miyembro lang siya. Sinabi nga din niya na malamang balang araw pag nagtungo siya ng China, ay doon na din siya manirahan. Pero sa ngayon nga daw ay kailangan pa niyang ayusin ang lahat dito sa kanilang bansa o sa Kamishu. Kaya naman naisip ni Nieting na wala naman daw magiging problema. Iniisip nga din ito na ang pagpunta naman ni Yayoka kalaunan sa China ay dahil sa ating bida, kaya hindi na umano yun problema ng Dragnet and Snares, dahil personal na problema na yun kalaunan ng ating bida, agad na din kinumpirma ni Nieting ang pagiging ganap na miyembro ng Dragnet and Snares ni Yayoka, sabay sabi na aasahan nila ang pagtungo niya sa China kalaunan.